Ang imahe ng isang wasak na lungsod, nababalot ng kadiliman. Ang mundo pagkatapos ng 6 na buwan ay magiging isang impyerno kung saan ang lakas ng indibidwal ay walang magagawa. Gaano ka man kalakas, kailangan mo pa ring sumunod sa mga bagong batas. Tinitingnan ang pinakamasamang posibleng mangyari kay Yu Shinjae, buong katawan duguan, putol ang mga kamay at paa. Sa halip na subukang baguhin ang mga batas at bumagsak habang nakikipaglaban sa mga yokai na naging kaaway na noon. 2 kaso, ang sarili mong pagharap sa maraming tao ng may taas noo, namumuhay bilang isang iginagalang na martial artist, hinahangaan ng mga taong pinoprotektahan at pinamumunuan mo, magdudulot ng mas maraming saya at kaligayahan. Kapag nakatayo na siya sa posisyong iyon, mapipilitan siyang maintindihan at tanggapin ito. Kumunat ang noo ni Yu Shinjae, pinagpawisan, hirap mag-isip. Kahit tumutol pa siya sa gitna, iyon lang ang tanging sagot. Humigpit ang hawak ni Yu Shinjae sa kamao, lalong naging determinado. Sa tournament na ito, tiyak na gagawin ko siyang isang martial artist. Sa arena, ang kapatid na babae ni Tao Tai, Danok, ay nag-aalalang lumingon, sumusuko. Suko na ako. Talo na kami. Sinabi ko na nga ba? Kailangan ko pa bang lumuhad? Hindi alam ni Siyo kung paano, kaya nagsalita na lang siya. Hindi. Kung gayon, tapos na ang laban. Panalo si Yu Shinjae. Anumang kilos na pag-atake sa magkabilang panig mula ngayon. Ang mga mata ni Danok ay nilagpasan na si Siyo at nakatuon na sa kanyang kuya, Tao Tai. Agad siyang mabilis na lumapit. Si Yu Shinjae na nasa tabi ay napabuntong hininga, narinig ang kanyang natatarantang sigaw. Kuya, ayos ka lang ba? Makaka-recover ka pa ba? Naiinis na yumuko si Yu Shinjae. Ang buhay, ang hirap talaga. Hindi laging ayon sa gusto mo. Masakit ang buong katawan ni Tao Tai, nanginginig, bahagyang kumunat ang noo. Huminga ng malalim si Danok, nagbabanta kay Siyo. Ikaw, tandaan mo ang araw na ito. Kumunat ang noo niya, itinuturing na deklarasyon ng gyera ang kilos ni Siyo. Hinamon mo ang buong Red Centipede Cave. Magbabayad ka ng doble para sa ginawa mo ngayon. Kalmadong lumingon si Siyo, lumapit. Hindi masama, natakot si Danok, napagtanto ang isang bagay na nakakatakot nang marinig ang sinabi ni Siyo. Kahit kailan, kahit gaano karami pa ang dalhin mo. Umaasa akong hahanapin mo ako. Ang lakas ng kasamaan, SC Man Kuwa Kaidi, ay tila dumadagan sa kanilang dalawa, umuungol ng ilang beses. Pagdating noon, mas handa na ako kaysa ngayon. Nanginginig sa takot si Danok, hindi makapagsalita. Maging si Guparan ay hindi gaanong nagulat. Ano ito? Yung taong iyon, parang naging ibang nilalang. Isang presensya na may kukumpara sa mga general sa palasyo. Tinitingnan si Siyo na papalayo, iniwan si Danok na nanginginig sa takot. At ang kakayahan niya sa laban kanina. Talaga bang umiiral ang ganoong nilalang? Hindi. Talaga bang kaya ng tao? Si Guparan ay ngumiti ng kakaiba, nagtatanong, sa sarili o sa ibang attendant. Inanunsyo mo na ang pagtatapos ng laban, bakit ka nakatayo lang dyan? Nagulat siya, namutla ang mukha, nagmamadaling itinaas ang kamay, yumuko, at nagsimulang magsagawa ng ritual. Paumanhin. Kung gayon, aatras na ako kasama ang 2 pinamamahalaan ko. Agad ding nag-teleport papalayo ang mga yokai mula sa Red Centipede Cave. Lumingon si Yu Shinjae kay Guparan, nagtatanong. Kung gayon, kailangan na ba naming labanan ang susunod na kalaban ngayon din? Kalmadong sumagot si Guparan. Hindi naman. Ang qualifying round na ganito ay hindi magiging patas. Ngumiti ng kakaiba si Guparan, mahinang nagsabi. Ang mga qualifying match ay magsisimula ng sabay-sabay. Sa ngayon, ang laban sa pagitan ng ibang mga kalahok ay marahil nasa kasukdulan na. Magsisimula ng sabay sa pagtatapos ng laban. Ang susunod na round ay magsisimula pagkatapos ng mga isang sandali pa. Bahagyang kumunat ang noo ni Yu Shinjae, nag-isip sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong.
Kung gayon, kung maagang matapos ang laban, mas mahaba ang oras para magpahinga. Kung gayon, ang pagtitipid ng lakas ay hindi ang tanging estratehiya. Wala bang binibigay na gamot o item dito kapag nagpapahinga? Nanatili ang ngiti sa labi ni Guparon, bahagyang yumuko, dahan-daang sumagot. Paumanhin, ngunit tama po kayo. Dapat ninyong pahalagahan ang pagkakataong ito. Makapasa man o bumagsak sa qualifying round, hindi kayo pinapayagang gumamit ng iba maliban sa mga bagay na dala nyo na. Biglang nagsalita si Siyo, nakuha ang atensyon nilang dalawa. Kung gayon, kung may dala kang bagay, magagamit mo iyon, tama? Nagulat si Yushinjay, hindi makapaniwala sa nakikita sa kamay ni Siyo. Iyan ay, naalala ang mga salita ni Jo Yurang habang nanunukso at nagpapaalala sa kanila. Ang badge na ito ay isang bagay na ibinibigay lang namin sa pinaka-espesyal na mga kliyente, bilang simbolo ng aming samahan. Hindi lang ito patunay ng pagiging miyembro. Kung gagamitin ang badge, maaari mong agad na tawagan ang serbisyo ng aming samahan. Magagamit kahit saan, kahit kailan. Maging sa mga lugar na hindi tulad nitong mundo ng mga tao. Nagulat si Yushinjay, palingalinga, paulit-ulit na nagtatanong tungkol dito. Ang badge na ito, tama, ito ang VIP card para makapasok sa Scholars Association. Saan mo nakuha ito? Kailangan ng matinding pagsisikap para makuha ito. Ang sumunod na sinabi ni Siyo ang nagpamulat kay Yushinjay. Anong sinasabi nyo, Master? Hindi ba't kayo mismo ang nagbigay nito sa akin noong umalis ako ng bahay? Maaari mo itong dalhin, sabi nyo pa. Lumingon si Yushinjay, pilit ang ngiti, bahagyang bumulong. Tama, hindi ko nakalimutan. Kung malaman ng mga tao na dinala mo ito palabas ng bahay ng ganyan, anong mangyayari? Yumuko si Guparon, mahinahong nagpaliwanag sa kanila. Kung nasa pangunahing bulwagan ito ng Dragon Palace, may mangyayari nga. Ngunit isa lamang itong panlabas na lugar kung saan nagsasanay ang mga sundalo. Hanggat ang mga ipinatawag ay hindi direktang sumasali sa martial arts competition, ang pagbili ng mga ganitong item ay walang problema. Tinitingnan ang badge sa kamay ni Siyo, hindi niya nakalimutang magpaalala. Gayunpaman, dapat kong idagdag na ang pagpapatawag ay makakatulong sa pag-regenerate ng enerhiya at pagkonsumo ng mga item batay sa distansya ng pagpapatawag. At dahil ang lugar na ito ay hiwalay sa mundo ng mga tao, malamang naiisa lang ang pagkakataon ninyong magpatawag ngayong araw. Kaya mas matalinong pag-isipang mabuti ang tamang oras ng pagpapatawag. Nag-aalalang tumingin si Yushinjay kay Siyo, nagsimulang magkalkula. Ang mga kalahok na ito, mas interesante kaysa sa inaakala ko. Hindi sigurado kung sila ba ang hinahanap ng kamahalan. Inosenteng lumingon si Siyo kay Yushinjay, nagpapakita ng pagsang-ayon. Tama nga iyon, Master. Si Yushinjay mismo ay mas nakakaalam kaysa kaninuman, laging nag-iisip bago kumilos. Ngunit marahil magkakaroon sila ng magandang resulta. Tinitingnan si Guparon na naghahandang umalis, nakaplano na niya ang mga susunod na hakbang. Tingnan natin kung paano ang ibang mga laban. Ang laban na ito ay natapos ng hindi karaniwan kabilis, kaya marahil may mga matitinding laban din. Karaniwan, walang gaanong malaking agwat sa lakas sa pagitan ng mga kalahok. Tinitingnan ng kamay ni Guparon, lumitaw ang isang lilang apoy. Mula doon, malalaman. Ano ito? 5 iba pang laban ang natapos na rin. Ang eksena kasama si Xiao Wei at ang kanyang tagapagbantay ay nananatili, bagamat ang karakter na si Xiao Wei ay maaaring hindi mula sa Night of the Goblin. Ang tagapagbantay ni Xiao Wei na lumuluha, habang sa harap niya ay may duguan sa paanan ng isang tao. Nanginginig ang buong katawan niya, umiiyak. Nakatayo sa harap ng brutal na arena, duguan kahit saan. Si Xiao Wei ay napabuntong hininga, nagsimulang magreklamo. Hindi maintindihan. May 2 pagkakataon silang mabuhay. Nakapamihaiwang siya,
mayabang na lumabas ng arena. Mga basura dito, hindi ba sila marunong matakot? Ang tagapagbantay sa tabi ay nagulat din, nag-iisip. Nakakamangha ang lakas. Pinatay niya ang dalawang mataas na antas na yokai sa isang iglap. Nang sinabi niyang sasali siyang mag-isa sa tournament, akala ko'y mayabang lang siya. Habang nalulunod siya sa kanyang mga iniisip, isa ba itong mababang nilalang ngunit umabot sa antas ng isang banal na espiritu? Biglang nagtanong si Xiaowai, ngunit hindi lumingon. Ang una at huli kong tanong ay, nang marinig ang tanong niya, yumuko ang tagapagbantay at sumagot. Ang gantimpala para sa mananalo, ay tulad ng narinig ko, tama. Opo, tama po. Ang kamahalan ay labis na interesado at umaasa sa tournament na ito. Tahimik ang silid kaya't tanging ang boses niya ang naririnig. Bukod sa pera at malaking mga regalo para sa mananalo, kung mananalo ka, papipiliin ka ng anumang kayamanan mula sa Dragon Palace Treasury. Pinagpawisan siya, yumuko, nagpapaliwanag. Ang kamahalan mismo ang sasama sa mananalo sa treasury room at magpapayo kung anong kayamanan ang pipiliin. Hindi inaasahan, diretso si Xiaowai. Hindi na kailangan. Sabihin mo sa kanila, ang bundok ng kayamanan ay parang bundok lang ng tuyong kahoy. Matalim ang kanyang mga mata, mariing diin. Isa lang ang interesado ako, ang relikya na iniwan ng ninuno niyang si Sun Wukong dito sa Dragon Palace. Ang eksena kasama si Go Yuhan at ang lalaking nagyelo ay nananatili. Ang mukha ng isang mabangis na baboy ramo, Kuai Tru, ang lumitaw. Isang binata ang nakatayo sa harap ng malaking katawan ng halimaw na nagyelo. Tumingala si Go Yuhan, kalmadong pumuri. Hindi masama. Kahit hayaan lang ito ng walang interbensyon, mabubuhay pa rin ito. May balak ka bang makialam? Nang marinig ang tanong ni Go Yuhan, natigilan ang lalaki. Mabilis na nagseryoso ang mukha ni Go Yuhan, humarap sa lalaki, naghahandang umatake. Paumanhin, ngunit wala nang maraming oras para mag-isip. Kung walang sagot pagkatapos ng 3, hindi 5 segundo, ituturing kung may intensyon kang umatake. Mapatla ang mukha ng lalaki, nakapikit, naghihintay na tamaan. Nanginginig siya, mapait na nagsalita. Ako, sisuko na ako. Agad na naglaho ang mga kalaban ni Go Yuhan mula sa arena. Ngayon lang lumingon si Go Yuhan, mahinang nagsalita. May kasanayan sila kaysa sa inaasahan ko. Ito na ang pagkakataon, bago ang mismong event, malamang nagtipon sila lahat dito. Ang eksena sa cafe ni Go Yuhan kasama si Son Mirei ay nananatili. Lumabas si Son Mirei, tumutol. Ngunit kailangan ko pa ring puntiryahin ang isang mataas na antas. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng sapat na lakas para hulihin ang demonyong sumanib kay Sohua. Sa harap ng determinasyon ni Son Mirei, napilitang sumuko si Go Yuhan. Ngayong nandito na ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kung aabutin ng higit isang araw, mababanggit ito ng maaga. Hindi na natin maaaring isara pa ang tindahan. Sa sandaling ito, sa cafe ni Go Yuhan, ang mga customer ay labis na nagtataka. Sa harapang pinto, malinaw na bukas pa. Saan sila nagpunta lahat? Mabilis na tumutol si Son Mirei. Anong nangyayari? Sa totoo lang, sarado ang tindahan ng mahigit kalahating linggo, depende sa mood ng kuya ko. Mahinahon at malumanay na ipinaliwanag ni Go Yuhan. Kailangan iyon para mapanatili ang kalidad at magpakilala ng mga bagong produkto. Mukhang tutol si Son Mirei, sumagot agad. Sa totoo lang, ordinaryo lang naman ang tindahan na iyon. Karaniwang pumupunta doon ang mga customer dahil nakikilala nila siya. Halos bumagsak si Go Yuhan, hindi makapaniwala. Ganoon lang. Walang pakialam si Son Mirei, lumingon sa tagapaggabay, mula sa Dragon Palace. Maaari ba akong magtanong? Hindi ko alam kung may sagot. Ngunit hindi ko alam kung kasali ba ang kaibigan ko, Siyo, sa martial arts competition na ito. Ang tagapaggabay sa koponan ni Son Mirei ay medyo nahihiya, pautal-yutal ang boses. Paumanhin,
Ngunit ang listahan ng mga kalahok, biglang naging mabilis ang isip ni Sonmi Ray, nagpakita ng mukhang nagmamakaawa. Pakiusap, tingnan nyo naman kung kasali ang kaibigan ko, pwede po ba? Medyo naiiba sa karaniwang anyo, na nagpamula sa tagapaggabay. Kung isang tao lang, ang kahinaan ay mga kaibig-ibig na tao. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na nagsalita si Sonmi Ray. Si Choi Siyu po, ginamit ng yokai na tagapaggabay ang kapangyarihan para tulungan si Sonmi Ray na mag-check. Si Choi Siyu, wala sa listahan. Ngunit ang totoo, gumamit si Siyu ng ibang pagkakakilanlan, kalahok Choi Mokdong. Nang marinig ito ni Sonmi Ray, nakahinga siya ng maluwag. Talaga, buti naman. Naintindihan ni Go Yuhan ang iniisip ni Sonmi Ray, mahina hong nagmumungkahi. Napakahirap siyang makita dito. Ngunit kung ganyan ka nag-aalala, mas mabuting tanungin mo siya ng direkta. Umiling si Sonmi Ray, hindi sumasang-ayon. Huwag kang manghula. Ang pagsasalita tungkol kay Siyu ng ganyan ay walang epekto. Nakikinig lang siya sa kung ano ang nararamdaman niyang tama. Mukhang naguguluhan si Go Yuhan, huminga ng malalim. Ngunit tulad ng sinabi mo, imposible namang sumali siya dito para lang humanap ng solusyon. Ngayon, malamang kasama niya ang kaibigang iyon, Yu Shinjae. Dahil hindi ko akalaing siya ang tipo na magdadala kay Siyu sa lugar na tulad nito. Bumalik sa Dragon Palace Arena, habang binabanggit ni Go Yuhan, sa panig ni Yu Shinjae, bigla siyang napahatching. Patag ang boses ni Siyu, nagtatanong. May sipon ka. Laban 4, pagkatapos noon, nanalo si Choi Siyu ng 5 sunod-sunod na laban. Madali niyang tinalo ang lahat ng mga nakaraang kalaban. Si Yu Shinjae, na nanunood sa labas, ay hindi mapigil ang mamangha. Maging si Gu Paran ay napahanga. Magaling. Napakagaling. Nang umalis na ang kalaban, lumabas si Siyu ng arena para magpahinga. Biglang umalingaw-ngaw ang malambing na boses ni Yu Shinjae. Hoy, Siyu, iabot mo ang kamay mo. Marahang hinawakan ni Yu Shinjae ang palso ni Siyu. Nanlaki ang mga mata ni Yu Shinjae, hindi maitago ang pagkagulat. Hindi pa ubos ang enerhiya niya. Nag-iisip ng malalim, maingat na sinuri ni Yu Shinjae ang internal force ni Siyu. Kahit malapit nang maubos, kumpara sa dami ng ki na mayroon siya, dapat naubos na ito ng ilang beses. Pagbabawas ng pagkonsumo ng enerhiya at paggamit lang nito sa mga kritikal na sandali. Ito ay basic skill, ngunit natutunan niya ito nang walang nagtuturo. Mukhang litong-lito si Siyu nang biglang magsalita si Yu Shinjae. Tumalikod ka at umupo. Ngumiti siya. Kahit hindi masyadong naintindihan, seryosong sumunod si Siyu. Umupo si Siyu ng tuwid, naka-cross-legged. Nanginginig ang boses, ganito. Seryoso ang mukha ni Yu Shinjae, mahinahon ang boses. Masasanay ka rin. Sa bagay, ang posture mo ngayon ay ang lotus position, karaniwang tinatawag na half lotus. Seryoso ang mga mata ni Yu Shinjae, maingat na nagtuturo. Ito ang pangunahing postura para kontrolin ang enerhiya. Tandaan mo ang direksyon ng iyong mga paa. Pagkatapos ay marahan niyang ipinatong ang palad sa likod ni Siyu, nagsimulang maglipat ng internal force. Medyo hindi komportable ng kaunti. Ang pagbubukas ng mga meridian ay nagparamdam kay Siyu ng malinaw na pagkakaiba. Nararamdaman mo ba? Mataas ang konsentrasyon ni Yu Shinjae, nakatuon sa paglilipat ng internal force kay Siyu. Naglipat lang ako ng kaunting enerhiya sa katawan mo. Mula ngayon, sa bawat pagdiin ko sa likod mo, huminga ka paloob. Kapag binitawan ko ang kamay ko, huminga ka palabas. May pasensya, dahan-daang ipinaliwanag ni Yu Shinjae. Ang katawan ng tao ay karaniwang may mga energy channel, at ang mga intersection ng enerhiyang iyon ay tinatawag na acupuncture points. Sa mahigit 100 acupuncture points sa katawan, hinaharangan ko ang 64 na puntos. Kapag huminga ka paloob, 32 puntos ang sarado, kapag huminga palabas, 32 puntos pa.
Ang pagharang sa iba't ibang puntos sa pamamagitan ng paghinga ang paraan para ituon ang isip. Walang tigil na nanginginig ang katawan ni Sio, ngunit tiniis niya ito. Sa ngayon, naglilipat ako ng enerhiya at acupuncture points para sa iyo, ngunit sa hinaharap, kailangan mo itong gawin mag-isa. Habang nagpapaalala, tumingala si Yoshinji sa kabilang panig. Ang breathing exercise na ito ay mag-a-activate ng self-healing ability at energy engravings ng katawan. Sa arena sa harap, biglang lumitaw ang dalawang anino. Napansin ang hindi pangkaraniwan, naging maingat si Yoshinji, ulong. 2. Hindi ba dapat 3? Si Xiao Wei, at ang kanyang tagapaggabay ay tahimik na nakatayo, nagmamasid. Agad na nagbigay ng impormasyon si Guparon. Ang kalabang ito ay medyo malakas. Sa halip na lumaban ng dalawa laban sa isa, nagpasya siyang sumali ng mag-isa. Ito ang apo ni Sun Wukong, ang alamat sa Mount Huahua sa Central Continent. Nang marinig ito, medyo natinag si Yoshinji, hindi makapagsalita. Sa panig ni Xiao Wei, nagsimula na rin siyang magtanong sa kanyang tagapaggabay. Tao ba yan? Mabilis na sumagot ang tagapaggabay. Oo, siya ang supling ng Spirit Water Sect na nagprotekta sa lupaing ito ng mahigit 1,000 taon. Ang mga susunod na henerasyon, maraming anak at apo, tiyak na hindi isang ordinaryong martial arts sect. Napabuntong hininga si Xiao Wei, naiinis, mapanlait ang tono. Lahat naman ay may mga supling. Ang mahalaga ay kung gaano sila kagaling. Si Sio sa likuran ay nanginginig pa rin, nagsasanay, lihim na humahanga. Hindi ka taka-taka, si Xiao Wei. Nakipaglaban ka kay ang mga pamilyar na mukha ay sunod-sunod na lumitaw. Gumamit si Sio ng maraming enerhiya para maabot ang limitasyong ito, ngunit katumbas lang ito ng ilang ordinaryong atake ng mga yokai. Lahat sila ay super-class yokai na binanggit ni Yoshinji dati. Nanatiling nakaupo si Sio, hindi gumagalaw, mukhang walang magawa. Bakit hindi gumagalaw ang katawan ko? Hindi ko pwedeng hayaan si Yoshinji na harapin ito mag-isa. Biglang mahinang nagpaalala ang malalim na boses ni Yoshinji. Manatili kang nakaupo, hinawakan ko ang mga puntos mo. At huwag mong kalimutang huminga ayon sa mga puntos. Nabasa mo na ba ang mga Waksha comics? Kung mali ang timing ng paghinga mo, magkakaroon ka ng chi deviation. Mabait ang mga mata ni Yoshinji, bahagyang nakaawang ang bibig, ngumingiti ng bahagya. Kung gusto mong makatagal sa 5 alon ng atake, kailangan mong matutong umatras. Opisyal na nagsimula ang laban ni Yoshinji at Xiao Wei. Bahagyang bumuka ang bibig ni Xiao Wei, mahinang nagsalita. Hanggang dito na lang, wala nang saysay. Mas mabuting sumuko ka na. Walang anumang depensa. Mukhang iisa na lang ang huling pagkakataon. Kumunat ang noo ni Yoshinji. Kahit hindi direktang sumagot, ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa diwa ng pakikipaglaban. Nakapamayaiwang si Xiao Wei, mayabang ang anyo, mayabang ang tono. Pinaghintay mo pa ako ng kaunti. Hindi ka man mamatay, magsisisi ka na hindi ka sumuko ng mas maaga. Ngayon lang sumagot si Yoshinji. Ganoon pala. Matalim ang mga mata ni Yoshinji, puno ng determinasyon. Kahit 5 beses na siyang lumaban, ang kanyang pisikal na kondisyon ay napakaganda pa rin. Apo ni Sun Wukong o kung ano paman, nabuhay lang hanggang ngayon dahil sa maliit na titulong iyon. Umaasa lang sa mga ninuno nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa buhay at kamatayan. Ang mga naniniwala sa mga bagay na ito, kumpara sa tunay na antas ng labanan, talagang nakakadismaya. Tila nataman sa punto, hindi sinasadyang napangiwi si Xiao Wei. Tinutok ni Yoshinji si Xiao Wei, puno ng pang-uuyam. Lahat ng yokai ay nagmamana ng ganyang katangahan, hindi ba't inosente? Marahil ang mahabang buhay ng daan-daang taon ang nagpapatagal sa pagtanda ng tao. Agad na hinugot ni Yoshinji ang espada mula sa kaluban. Kasabay nito, hinugot din ni Xiao Wei ang isang hibla ng buhok. Puno ng lakas ang mga mata ni Xiao Wei, nag-ipon ng puwersa,
nagpakawala ng mahika. Tamang the Divine Wind. Hindi rin nagpatalo si Yushinjay, handa nang lumaban, bumubulong. Lightning Flying Dagger. Nang bumagsak sa lupa ang kaluban ng kanyang espada, isang pagsabog na yumanig sa buong arena ang naganap. Mabilis na tumalon paatras si Xiao Wei para umiwas sa pagtama. Medyo nabahala ang tingin niya, nakaawang ang bibig, nagulat. Si Yushinjay, sa bilis na nakakagulat, ay sumugod para hiwain siya sa gitna. Ang kaliwang mata ni Yushinjay ay naging asul, ang kulay na sumisimbolo sa kanyang lakas. Biglang bahagyang nanginig ang mga mata ni Yushinjay, nalilito. Si Xiao Wei sa harap niya ay biglang naglaho. Tanging isang hibla ng buhok na naputol sa gitna ang makikita sa usok. Nanlaki ang mga mata ni Yushinjay, hindi makapaniwala. Buhok, agad na sumulyap si Yushinjay sa gilid, alerto. Biglang lumitaw si Xiao Wei, direktang umatake kay Yushinjay. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa tamang oras, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Hindi pa tumitigil, nagpatuloy sa pag-atake si Xiao Wei. Mas mabilis siya, sunod-sunod na sumusugod para umatake kay Yushinjay. Si Xiao, habang nag-iipon ng lakas, ay tahimik na pinapanood ang sitwasyon ng laban. Ang bilis. Hindi lang bilis, kundi pati ang precision sa bawat kilos. Ngunit kahit ganoon, bakit umiiwas lang si Yushinjay? Hindi naman sa hindi siya makaganti. Hanggang ngayon, may mga 4, hindi, marahil 5 pagkakataon. Kinagat ni Yushinjay ang ngipin, maingat na iniiwasan ang mga atake ni Xiao Wei. Ang isa ay may kamay na puno ng yokai power, ang isa ay mahigpit na hawak ang banal na espada, naglalabanan sila. Tama ang hula ni Xiao, ang pisikal na katawan ng yokai ay matibay, halos hindi magapi. Ngunit ang espada at pisikal na lakas ni Yushinjay ay sapat pa rin para mapasuko sila. Umatras si Yushinjay, pinapanatili ang distansya, nasa depensibong posture. Ngunit nag-aalangan siyang umatake, maaaring dahil sa instinct. Tumalon ng mataas si Xiao Wei, naghahandang magpakawala ng isang malakas na sipa. Kumunat ang noo ni Yushinjay, may masamang kutob. Nahulaan din ni Guparan ang mangyayari, itinaas ang kamay para gamitin ang mahika. Ang sipa ni Xiao Wei ay napakalakas kaya't nabasag ang sahig ng arena. Si Xiao at ang tagapaggabay ni Xiao Wei ay nakaramdam ng matinding kaba. Agad na yumanig ng malakas ang arena. Isang nakakagimbal na pagsabog ang naganap. Maging si Yushinjay ay nadamay, nawalan ng balanse. Ano yun? Hindi haligi, kundi ang sahig, suportado ng tubig. Sa bagay, normal lang na hindi ito gumagalaw. Naalala ni Yushinjay ang mga nakaraang laban, naisip. 5 laban. Kahit inatake ng maraming malalakas na tao, walang kahit isang pagyanig, lalo na ang maapektuhan ang istruktura. Ang sahig na ito ay tiyak na idinisenyo para bawasan ang impact ng enerhiya sa pamamagitan ng paglipat nito sa tubig. Anuman ang prinsipyo, lumampas na ito sa limitasyon ng energy engravings device. Ang sahig ngayon ay malakas na umaalog kasabay ng agos ng tubig. Kung pag-uusapan lang ang bigat, dapat umabot ito ng 10-10 tonelada, o higit pa. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Yushinjay. Bigat. Hindi sinasadyang ngumiti si Yushinjay ng mapait. Ang lakas ng Great Sage equal to Heaven, Sun Wukong, sa mga alamat ay walang hangganan. Ngunit bago maabot ang sukdulang antas na iyon, isa lang siyang ordinaryong yokai na walang nakakakilala. Tiyak ang boses ni Yushinjay, direktang hinarap si Xiao Wei. Nagiging mayabang ka lang kapag iniisip mong hindi ka magagapi. Ngunit hindi mo mapapatunayan iyan. Isang kaluluwa na ipinanganak na may saganang enerhiya sa lupa. Seryoso ang mukha ni Xiao Wei, hinahaplos ang mga hibla ng buhok. Karaniwan, sa mga hinaharap ko dati, laging mapagbigay ako, binibigyan sila ng isang pagkakataon. Ngunit kayo, ay isang exception. Ang espesyal na mahika niya ay ang pagkontrol sa kanyang sariling bigat mountain pressure, APLC Nuitai.
Dumilim ang mukha ni Xiaowei, nagngangalit sa galit, nagbabala. Ang bastos niyong magsalita. Alam niyo ba, kung alam niyo ang lugar niyo, pag-isipan niyong mabuti ang pagkakaiba ng lakas na ito. Medyo pagod na si Yu Xinjie, ngunit ngumisi pa rin, matatag ang boses. Ang pagkakaiba, ang paraan ko para malampasan at baligtarin ang sitwasyon. Flashback ni Yu Xinjie kasama si Kim Jae-gun at ang kanyang ama. Sa isang lumang dojo, si Yu Xinjie ay nakahandusay sa sahig, humihingal, ang mga kamay ay nakabitiw at hindi na mahawakan ang espada. Pagod na pagod ang kanyang mukha. Habang humihinga, mahinang nagsalita siya, pagod na ako, gutom na rin. Hindi na ako makagalaw. Si Kim Yu Xinjie, 10 taong gulang. Si Kim Jae-gun ay marahang lumapit mula sa malayo, paalala. Huwag kang humilata dyan at maging tamad. Tumayo ka at magsanay. May 1 oras pa tayo bago maghapunan. Marahang tinapak ni Kim Jae-gun ang hawak na kahoy na espada sa kanyang palad, mahinang nagsalita. Ngayong nandito tayo, gamitin natin ang oras para maging abala sa kapaki-pakinabang na paraan. Pagkatapos, mas masarap ang hapunan, tama. Kunin mo na ang espada at magsimula ng magsanay. Bumangon si Yu Xinjie, puno ng pagtutol, nagtataka. Bakit laging ako? Yung iba kailangan lang magsanay sa umaga at gumawa ng mga walang kwentang bagay na parang naglilinis ng kaluluwa. Malalim ang boses ni Kim Jae-gun, diretso sumagot. Kung sinabi nilang naglilinis sila ng puso, marahil madumi na talaga ang puso nila sa simula pa lang. Si Yu Xinjie, basang-basa ng pawis, kumunat ang noo, tumutol. Sa anong dahilan at hindi ako binibigyan ng mga gawain para linisin ang puso? Dahil sa akin ba? Kung katulad lang ako ng iba, matagal na sanang tapos. Walang emosyon ang mukha ni Kim Jae-gun, malamig ang tono. Eksakto. Ang tao at espada ay maraming pagkakatulad. Kailangan nilang sanayin ng matagal para maging mabuti at malakas na espada. Ngunit sa huli, ang kalidad ng bakal ang pinakamahalaga. Walang tigil, unti-unting ipinaliwanag ni Kim Jae-gun kay Yu Xinjie. Kung ang bakal na ginamit bilang materyales ay hindi dekalidad, simpleng hindi nito kakayanin ang malalakas na hampas. Young Master, para kang isang matibay na troso. Hindi nababasag kahit gaano kalakas hampasin. Kaya dapat kang magsanay ng mas madalas hanggat maaari. Umupo si Yu Xinjie, walang interes ang mukha, huminga ng malalim. Kung sinasabi mo lang iyan para pasayahin ako, nabigo ka. Hindi ko kailanman ginustong gawin ito. Maging martial artsman o pamumuno sa isang grupo, napakaraming may gusto nito. Kung sila ang pagsasanayin mo, tiyak na mas magiging masipag sila kaysa sa akin. Ganoon din ang iisipin mo, Tiyo. Umiling si Kim Jae-gun. Naiinis, mahinahon na nagtanong. Bakit ka laging mukhang napipilitan? Yumuko si Yu Xinjie, tiyak na ipinahayag. Ayoko lang. Wala nang ibang dahilan. Hindi magandang asal iyan. Iyon ang dahilan. Pinag-iisipan ang batas ng kompetisyon sa mundong ito. Isa sa 10,000 ang probabilidad na ipanganak na may mga minimal na katangian na kailangan para maging isang sorcerer. Lampasan ang probabilidad na iyon, sanayin ang mga kinakailangang kasanayan para tumayo laban sa mga kaaway ng sangkatauhan. Ang ganda pakinggan, ano? Isang libro ang itinapon at gumugulong sa sahig. Ang tagapagmana ng angkan, ngunit nag-aaksaya ng oras sa mga ganitong kaliit-liit na bagay. Ang ama ni Yu Xinjie ay labis na nagagalit, seryoso ang mukha, iniisip ang kalahating dugo na dumadaloy. Kung saan nanggaling, madaling maintindihan kung bakit minsan nagpapakita ako ng bastos na ugali. Isipin mo ang kalahating dugo na natitira, pati na rin ang mga narating mo, at I-enjoy mo ito. Naiintindihan mo ba, anak? Nanginginig ang dalawang binti ni Yu Xinjie, takot, sumagot. Opo, tatandaan ko po. Napakahigpit, umungol ang kanyang ama, nag-uutos. Mabilis. Itapon mo na ang mga basurang ito agad.
Kapag nahuli kitang muli, hindi lang ilang hagupit ang aabutin mo. Gayunpaman, bakit ka tumigil? Ang tanong ng ama sa babaeng alipin. Malinaw kung sinabi na hampasin mo siya hanggang sasabihin kong tumigil. Labis na natakot ang babaeng alipin, nauutal. Pasensya na po. Ang mga binti ni Yu Shinjay noon ay patuloy na tumatanggap ng mga hagupit hanggang sa damyugo. Malamig na pinagmamasdan ng ama ni Yu Shinjay ang kanyang kilos, habang nagpapatuloy. Kapag nagbago ang mundo sa loob ng ilang taon, luluhod ang bansang ito sa harap mo. Sa panahong iyon, ikaw mismo ang hahawak ng pamalo tulad ng pagtanggap mo ng parusa ngayon. Tandaan mo, iyon din ang iyong tungkulin at responsibilidad na pamunuan ang mga mababang uri. Iyon ang bigat at responsibilidad na kailangan mong pasanin. Nakatikom ang bibig ni Yu Shinjay, matatag ang mga mata, puno ng pagtitiis. Ang pakikinig sa mga walang kwentang bagay na ito ng paulit-ulit, hindi may iwasang mapagtanto ang katotohanan. Hindi tayo mga bayani na tumatayo laban sa kasamaan. Tayo ay mga kontrabida lamang na sumusunod sa mga hindi makatwirang bagay sa librong may titulong Judgment, na ibinigay doon, nabanggit sa isang sulok ng kanilang kwento, nabubuhay sa pamamagitan ng pagsakay sa mga mahihina, hindi gaanong naiiba sa katotohanang iyon. 4 na taon makalipas, sa high school entrance ceremony, si Yu Shinjay ay tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, nagbabasa ng libro. Bigla, isang bastos na boses ang pumutol sa katahimikan. Hoy, umalis ka dyan. Walang interes ang mga mata ni Yu Shinjay, malamig na sumagot. Sa pagkakaalam ko, walang nakatakdang upuan dito. Kung nahuli ka, umupo ka na lang sa ibang lugar. Ngumisi ang lalaking may brown na buhok, puno ng kayabangan, lumapit kay Yu Shinjay, mapanghamon. Hoy, kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ka ba sa tingin mo para magsalita ng mayabang? Dumilim ang mukha ni Yu Shinjay, malamig ang mga mata, pumutol. Lumabas tayo para ayusin ito. Agad na natigilan ang lalaking may brown na buhok, naguguluhan. Ano? Mayabang. Ganap na nagbago ang mukha ni Yu Shinjay, nangingibabaw ang aura. Maging sa banyo man o sa likod, hindi kailangang ngayon din. Pagkatapos ng klase pwede rin. Pwede mong tawagin lahat ng tao mula sa kabilang klase o sa mas mataas na baitang kung gusto mo. O dito, ngayon din. Pagkasabi nito, parehong natakot at nanginig ang lalaking may brown na buhok at ang kanyang kaibigan. Ang nakakapagtaka, sa mga ganitong kaso, ang tunay na edukasyon na inilalarawan sa mga kathang-isip ay hindi nangyayari. Iba sa mga kontrabida sa kwento, ang mga oportunista sa totoong buhay ay medyo matalas. Bagamat sa unang tingin ay mukha silang simple at agresibo, ang kalikasan ng mga individual na tulad nito ay talagang medyo maingat at tuso. Tinitigan ni Yu Shinjay ang papalayo na likod ng dalawang lalaki. Kilala mo ba yung asong yun? Sensitibo sila sa sinumang mukhang medyo nagbabanta sa kanila. Nagpalit sila ng target sa isang nerd na kaklase na abala sa paglalaro sa cellphone. At pumili ng angkop na biktima na madali nilang mamanipula at makokontrol. Ang nerd na nakasalamin ay naguguluhang tumingin sa direksyon ng tawag. Hoy, gusto mo bang marinig ulit ang sinabi ng iba? Mukhang tuwang-tuwa ang lalaking may brown na buhok, ngumingisi. Siya ba yung bayaning tinalo? Tama, akin na yung cellphone mo. Tumunog na ang orasan ng klase, 8:15 AM. Na-distract si Yu Shinjay ng isang boses, sumulyap sa gilid. Sino nagsabi sa iyong palitan mo yung item? Ha? Tanga. Inagaw ng lalaking may brown na buhok ang cellphone ng kaklaseng nakasalamin. Ililipat ko to sa auction house. Gagamitin ko muna sandali. Mahina at nahihiyang nagsalita ang kaklase. Pero, paano kung magkamali ka habang nililipat ito at mawala? Kumunat ang noo ng lalaking may brown na buhok, naiinis, nagbabanta. Hindi ko ito mawawala. Maraming beses ko nang nilipat ang mga item. Akala mo ba baguhan ako? Tingnan mo, nililipat ko na.
Namutla ang mukha ng kaklaseng nakasalamin, nang hihinayang. Ay hindi, puno ng hinanakit, inabot ng kaklaseng nakasalamin ang kamay para bawiin ang cellphone. Kumunat ang noo ng lalaking may brown na buhok, agad na nainis. Kahit nagmamadaling humingi ng tawad ang kaklaseng nakasalamin, malakas siyang sinampal ng lalaking may brown na buhok sa mukha, minumura. Tanga, lahat ng nasa klase ay hindi kumikilos, tahimik na nanunood. Sinubukan kong maging maayos para makapaglaro tayo ng magkasama. Pero dahil lang sa isang maliit na bagay, nagpapakita ka ng pagkainis at kayabangan. Isang pisngi ng lalaking nakasalamin ang namula sa sampal. Kailangan ko pa. Kunin mo na yang cellphone mo. Kailangan mo lang malaman na kapag nagtama ulit ang mata natin, papatayin kita dyan mismo. Nanginginig lang na nakapagsalita ang kaklaseng nakasalamin. Pasensya na, sumigaw ang lalaking may brown na buhok. Kunin mo na, bilis. Ang lalaking may brown na buhok, puno ng kayabangan, ginagawang libangan ang pambubuli sa iba, iniiwasan ang mas malalakas na predator habang inaapi ang mas mahihina. Si Yu Shin-jae, na nasa isang sulok, tahimik na nag-iisip. Ang matutunang ituring iyon bilang pangunahing kalikasan ng tao at istruktura ng mundo, ay nagpapalinaw ng aking isip ng husto. Ako, ang aking ama, at ang ibang mga mandirigma, kahit may lakas kami, kailangan pa rin naming ituring ang aming sarili bilang ordinaryong tao, sa halip na maging mga duwag na kontrabida na tumatakas. Patuloy pa rin sa panenermon ang lalaking may brown na buhok sa kaklaseng nakasalamin. Bigla, isang malaking matabang figura ang lumitaw, pumasok sa klase. Dahil sa katotohanan, walang mga kwento tungkol sa mga bayani. Si Siyu noon ay dahan-daang nagsalita, pumutol. Excuse me. Ang lalaking may brown na buhok at ang kaklaseng nakasalamin na hawak ang masakit na pisngi ay naguguluhang lumingon kay Siyu. Bahagyang kinamot ni Siyu ang kanyang mabilog na pisngi, ngumiti ng mahinhin. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Ikaw si Ohuyo, tama. Magkaklase tayo sa elementary, kahit hindi sa iisang section. Hindi ako sigurado kung sino yung matangkad mong kaibigan. Ako si Choi Siyu. Hindi ko alam kung anong nangyari kanina, pero sa tingin ko hindi kailangang gumamit ng dahas at sigawan ng ganyan. Dahil magkaklase na tayo ngayon, mas maganda kung magkakasundo tayo. Nainis ang lalaking may brown na buhok, naiinis ang mukha, umungol. Ano? Buisit. Lumapit ang lalaking may brown na buhok kay Siyu, mapang-api. Nagbibiro ka ba? Ngayon, pati isang ordinaryong tanga ay nagsasalita na. Hoy, may problema ka ba? Nag-aalangan si Siyu. Agad na nainip ang lalaking may brown na buhok, malakas na sinipa ang tiyan ni Siyu, sumisigaw. Tinatatanong kita kung anong problema mo, buisit. Bigla, isang kakaibang pakiramdam ang dumating, na nagpanlaki ng kanyang mga mata. Maging si Yu Shin-jae ay hindi sinasadyang napatingin, nagulat. Bumagsak ang lalaking may brown na buhok sa lupa, nanginginig. Ang boses. Ano to? Hanggang sa sandaling ito, si Siyu ay nag-aalala pa rin, nagtatanong. Ayos ka lang. Ang kasama ng lalaking may brown na buhok ay malakas ding sumuntok sa dibdib ni Siyu. Ngunit ang naramdaman lang niya ay sakit sa sariling kamao. Hindi sinasadyang napatingala si Siyu sa lalaking nakasombrero, mahinang, Ginamit niya ang lakas para hawakan ng mahigpit ang kwelyo ni Siyu, ngunit hindi niya ito maigalaw. Anong klaseng nilalang to? Hindi man lang gumagalaw. Malumanay ang boses ni Siyu. Pwede mo bang bitawan ang kamay mo? Pagkasabi nito, hinawakan ng isang kamay ni Siyu ang pulso ng lalaki, na ikinagulat nito, hindi makapagsalita. Anong lakas ito? May mabait pa ring ekspresyon sa mukha. Sinubukan ni Siyu na ayusin ang sitwasyon. Ayusin natin ito sa usapan, okay? Sa tingin ko kaya natin, dahan-daang binitawan ni Siyu ang braso ng lalaki. Tanging ang mga mura na puno ng sama ng loob ng lalaking may brown na buhok ang maririnig. Ang lalaking may brown na buhok at ang kanyang kaibigan, hindi may tago ang takot, ay mayabang na umalis.
Aayusin natin to mamaya. Kinagat ni Siyo ang labi. Nag-aalangan ng ekspresyon, hindi ng ahas sumagot. Bigla, muling nagsalita ang malalim at mainit na boses ni Yushinjay. Malaki ang problema mo. Iniikot ni Yushinjay ang ulo, tumingin ng diretso kay Siyo, nagpapaalala. Yung mga gagoong yon ay gagawa ng gulo ng walang dahilan. Susugurin ka nila bago magtanghalian o pagkatapos ng klase, dadalhin ka sa isang liblib na lugar at pahihirapan ka hanggang sa makontento sila. Tumingin si Yushinjay sa ibang direksyon, dismayado, nagtatanong. Sulit ba? Tumingin si Yushinjay sa kaklaseng nakasalamin kanina na nakasubsob sa mesa. Kahit yung taong tinulungan mo ay hindi man lang nagpasalamat. Sa ngayon, malamang iniisip ng gagoong iyon kung paano ito iiwasan. Marahil mas pinapagod lang nila ang buhay mo sa eskwela sa pagtatakip sa mga gagoong iyon. Yumuko si Siyo, walang magawa, ngumingiti ng mapait. Mukhang ganoon nga, ha? Alam ko kung anong pinasok ko. Hindi ako nagsisisi. Bigla, mukhang litong-lito si Yushinjay, mahinang, ha? Nakayuko si Siyo, mahinang nagsasalita. Sa totoo lang, kahit nakakatakot, kung babaliwalain ko lang, mas masama ang mararamdaman ko. Hindi ko kayang tiisin. Ito ang gusto kong gawin, sa sarili kong problema. Gagawin ko ang lahat para ayusin ang mga kahihinatnan. Nanlaki ang mga mata ni Yushinjay, tinitingnan si Siyo, pilit na ngumiti, nagpatuloy. At medyo magaling din ako sa pagtakbo o pag-iwas sa mga bagay na hindi angkop sa akin. Sa tingin ko, kaya ko naman. Pagkatapos ay tumayo si Siyo, lumingalinga, hinahanap ang kanyang upuan. Saan kaya dito? Nagpakita ng paghanga si Yushinjay sa kanyang mga mata, mabilis na tumawag. Dito, may bakanteng upuan dito. Mukhang wala kang matalik na kaibigan sa klase, ha? Kung wala kang maupuan, pwede kang umupo dito. Nagulat ang mga mata ni Siyo, nagtataka. Susubukan kong umupo sa unahan. Dahil, pandak ako. Sumigaw si Yushinjay, nagmamadali. Huwag ka ng maliit, maupo ka na. Hindi ka naman tatalino ng kaunti kung mayabang. Tumingin ng diretso si Yushinjay kay Siyo, malinaw ang boses. Hindi kita mauutusan. Hanggat kasama mo ako, hindi ka magkakaproblema. Sinabi mong pangalan mo ay Choi Siyo, tama? Mukhang interesado si Yushinjay, ngumiti ng palakaibigan. Ako si Kim Yushinjay. TSK, sa tingin ko hindi magiging maayos ang buhay natin sa eskwela. Simulan na natin. Bumalik sa kasalukuyan, Dragon Palace Arena. Ngayon, habang ang laban ay pabor kay Xiaowei, ito ay talagang pambihira. Hindi ito maaaring simpleng pagkakataon lamang. Si Guparan ay mabilis na lumikha ng isang protective barrier bubble para kay Siyo. Ang lugar na ito ay ginamit ng mga heneral sa palasyo sa loob ng maraming henerasyon para magsanay. Isang matibay na arena mula pa noong sinaunang panahon, ngayon ay nabawasan sa ganitong estado sa isang hakbang lamang. Nag-aalala ang mukha ni Guparan, walang tigil sa paghanga. Hindi pa nga ginagamit ang buong lakas, isang magaang na hampas lang. Isang hibla ng buhok ang muling lumitaw, lumulutang sa palad ni Xiaowei. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, napapalibutan ng malakas na enerhiya. Ang lakas na iyon, masyadong malaki para kayanin ng isang bata na 20 taong gulang lamang. Tapos na ang laban na ito. Seryoso ang mukha ni Yushinjay, nalulunod sa mga iniisip. Ang dahilan kung bakit ako umalis ng bahay, ay dahil sa gabing iyon. Sa lahat ng kakilala ko sa mundong ito, siya, ang imahe ng sandaling ngumiti si Siyo at nagdeklara ay lumitaw. Magiging yokai king ako. Siya, na dating itinuturing na ordinaryong tao, isang subject na kailangang protektahan sa hinaharap, ay nagsabi ng ganoong mga salita. Siyempre, ang tingin ko sa mga salitang iyon ay hindi nagbago. Iyon ay isang imposibleng deklarasyon, walang kabuluhan, at walang posibilidad na mangyari. Tahimik na nakatayo si Yushinjay, hinaharap ang mga pagyanig na darating.
Gayunpaman, ang deklarasyong iyon ay medyo kahanga-hanga. Isang malakas na hampas ng espada ang walang pag-aalinlangang pumutol sa mga atake ni Xiao Wei, na ikinagulat nilang dalawa ni Gu Paron, parehong nakaawang ang bibig. Nakakagulat, ano? Iba ito sa iniisip nyo tungkol sa mga taong sorcerer. Puno ng enerhiya si Yu Xinjie, ngumingiti ng may kumpiyansa. Choi Siyu, medyo kulang pa siya. Kailangan niyang magising at magkaroon ng mas makatotohanang pananaw. Ngunit sa kasamaang palad, medyo espesyal ako. Ang maging kaibigan ng ganyang lalaki, marahil kailangan ko ring maging medyo isip bata pa. Flashback ni Yu Xinjie at Siyu sa high school at ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa pagiging malakas at pagharap sa mga kalaban. Habang naghihintay sa pavilion malapit sa dalampasigan, tinanong ni Siyu si Yu Xinjie. Kung iisipin, Yu Xinjie, magkaklase tayo sa high school, tama. Ang panahon na lumaki tayo at dumaan sa panahon ng pagrerebelde. Ang mga alaala ng panahong iyon ay bumalik. Noon, pupuntahan tayo ng mga graduating students at sasabihing tatalunin nila tayo, at karamihan sa kanila ay galing sa mga gang, tama. Ginamit mo ang kakayahan mo para pigilan sila, di ba? Mukhang mayabang si Yu Xinjie, bahagyang tumawa. Imposible. Bilang miyembro ng Sorcerer Association, may dignidad kami. Hindi kami lalaban sa mga tulad nila. Yung mga natalo noon, ginamit ko lang ang mga basic techniques. Lubos na naniniwala si Siyu, walang tigil sa papuri. Naiintindihan ko. Ang galing mo. Si Yu Xinjie naman ay lihim na tumatawa. Sa totoo lang, ilang beses ko lang ginamit yun. Si Yu Xinjie noong high school, na may kasabihang, huwag na huwag mong sabihing hindi kailanman. Kung makatama ka kahit isang beses lang, ituring mo na iyong tagumpay mo. Si Siyu sa tabi, inosenteng sumusunod. Ang ibig mong sabihin, hindi ko kailangang tamaan sila. Matalim ang mga mata ni Yu Xinjie, mataas ang konsentrasyon, nag-iipon ng lakas sa banal na espada. Si Gu Paron sa labas, nanunood, ay hindi maiwasang magulat. Hindi makapaniwala. Naalala ni Gu Paron ang eksena kanina habang nanginginig sa takot. Ang teknik kanina, mas malakas pa kaysa sa inaasahan ko. Maging ang mga general sa palasyo, maliban sa Grand General, ay iisipin ang pag-iwas ang pinakamahusay na estratehiya. Maingat na sinusuri muli ang laban, nalunod si Gu Paron sa pag-iisip. Gayunpaman, kahit umiwas pa siya, makukulong din siya sa isang sulok. Maaga o huli, tatamaan din siya ng skill. Ang mga paa ni Xiao Wei ay biglang gumalaw. Nakita lang ni Yu Xinjie ang papalapit na kalaban. Si Xiao Wei, na may matinding lakas, ay direktang yumapak ng malakas sa sahig ng arena, na nagpayanig dito ng mas malakas pa. Naapektuhan din si Yu Xinjie. Malinaw niyang naramdaman ang pag-uga ng buong katawan niya. Isang yapak lang, nagdulot na ng ganito kalaking impact. Paano pa kaya kung mas mabigat pa? Kumuha siya ng buwelo, tumalon sa ere. Sa arena na lumulutang sa agos ng tubig, dalawang anino lamang ang makikita. Si Yu Xinjie mula sa itaas, mahigpit na hawak ang espada, sumusugod. Si Xiao Wei sa ibaba, handa na ring sumalo ng atake. Yokai Art, 3 Divine Winds. Tatlong malakas na aipo-aipo ang agad na lumitaw, tumutok kay Yu Xinjie. Sa sandaling ito, ang mga daliri ni Yu Xinjie ay humawak sa mga kahoy na espada, seryoso ang mukha, handang humarap. Si Gu Paron sa labas ay labis na kinakabahan, kinagat ang labi. Posible kayang katulad ito ng dance technique kanina. Ngunit ang bawat bugso nito ay mas malakas kaysa sa unang atake. Para sa mga consumable magic tools, kahit 10 pa ang ihagis, hindi sapat para harangin ang isang bugso. Tatlong malakas na hangin ang napakalapit na. Bahagyang binitawan ni Yu Xinjie ang kamay, nahulog ang 4 na kahoy na espada. Pagkatapos, agad niyang ginamit ang espada para putulin ang isang bugso ng hangin. Walang segundo na inalis ang tingin sa laban, labis na nagulat si Gu Paron. Ulit, mukhang hindi ito isang malakas na teknik.
Si Xiao Wei sa isang tabi ay maigi ring nagmamasid, nagtataka. Ngunit, naputol niya ang ganoong kalakas na skill sa isang hampas lang. Walang emosyon ang mukha ni Yu Xinjie, maingat na tinitingnan ang natitirang dalawang aipo-aipo na patuloy na sumusugod sa kanya. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa banal na espada. Gamit ang mga kahoy na espada kanina bilang tuntungan, marahang gumalaw si Yu Xinjie, sinamantala ang pagbangga ng dalawang aipo-aipo sa isa't isa. Sa kaguluhan, mabilis at ligtas na nakaiwas si Yu Xinjie, dumiretso kay Xiao Wei na mayabang na nakatayo. Ganoon na lang kabilis sumugod si Yu Xinjie, lumilipad sa ere. Hindi nagpatalo, si Xiao Wei ay nag-ipon ng lakas, nagpatuloy sa pag-atake. Isa pang malakas na aipo-aipo ang agad na humabol sa likuran ni Yu Xinjie. Mabilis na napansin ito ni Yu Xinjie, nag-isip. Ang atake na inilihis ko, bumabalik. Kung pagbabasehan ang kanyang posture, marahil direktang kontrol ito, hindi automatiko. Nang malapit na ang aipo-aipo, kinailangan ni Yu Xinjie na tumalon para maiwasan ito. Bigla, ang aipo-aipo kanina ay biglang lumitaw mismo sa likuran ni Yu Xinjie. Hindi nakaiwas, direktang tumama si Yu Xinjie sa aipo-aipo, lumilikha ng malaking pagsabog. Lintik, isang liwanag ang malakas na bumagsak sa sahig ng arena. Malamig ang mga mata ni Xiao Wei, nakatitig, hindi nakalimutang mang-asar. Maaaring ituring na madaling hulaan ang resulta. Ngunit nang may kumpiyansa mong pinutol ang unang bugso ng hangin, akala ko'y hindi sapat ang tatlong bugso. Lumalabas na dalawang bugso lang ang limitasyon mo. Ito ay isang medyo ordinaryong pagtatapos kumpara sa inaasahan ko. Mabigat ang paghinga ni Yu Xinjie, halos kalahati ng katawan niya ay manhid na. Mapait na nanonood si Gu Paron, hindi makapagsalita. Iyon ang pinakamasama. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang enerhiya para makaligtas sa atake kanina. Mas lalong mapanganib ito sa buhay. Isang patak ng pawis ang marahang gumulong sa pisngi ni Gu Paron. Kahit makaligtas pa siya sa laban na ito, pareho silang halos wala ng kakayahang lumaban. 5 sunod-sunod na panalo, kahanga-hangang tagumpay na iyon. Walang bahid ng awa, nagpatuloy sa pag-uutos si Xiao Wei. Panghuli, ang pangatlong bugso ng hangin. Dudurugin kita mula sa itaas. Habang hirap na humihinga si Yu Xinjie, sa itaas niya, ang pangatlong aipo-aipo ay muling sumugod. Seryoso ang mukha ni Xiao Wei, iniisip. Marami pa siyang oras para sumuko. Talaga bang gusto niyang humanap ng walang kwentang kamatayan? Tinitingnan ng aipo-aipo na napakalapit na kay Yu Xinjie, malakas na nanlait si Xiao Wei. Masyado kang tanga, hanggang sa nakakaawa. Ang kaliwang braso, puno ng mga sugat, ay tuluyan ng hindi gumagalaw. Mahigpit na hinawakan ng kanang kamay ni Yu Xinjie ang hawakan ng espada. Muli niyang hinati ang malakas na aipo-aipo gamit ang isang kamay. Hindi maitago ang pagkagulat sa mga mata ni Xiao Wei, bahagyang nakaawang ang bibig, hindi makapagsalita. Si Yu Xinjie mismo, gamit ang isang kamay, ay muling pumutol sa malakas na bugso ng hangin. Kinagat niya ang ngipin, pilit na nilalabanan ang natitirang lakas mula sa humihinang aipo-aipo. Nagsimula ng manghina ang mga binti ni Yu Xinjie. Ang mga natitirang epekto ng aipo-ipong pinutol ni Yu Xinjie ay sapat na para umalon ang ibabaw ng dagat. Kumunat ang noo ni Xiao Wei, nag-iisip. Sa pagkakataong ito, hindi lakas ng espada ang pumutol dito. Tinitingnan si Yu Xinjie na nanginginig ang buong katawan, pilit na tumatayo. Ang sugat, naparalisa niya ang kalahati ng katawan. Na may kaunting enerhiya na mahirap mapansin, kahit pagkatapos hatiin ang Divine Wind, hindi niya malalampasan ang mga epekto at babagsak siya. Maingat na inalala ni Xiao Wei ang bawat nakaraang atake. Kung bahagi iyon ng mahika ng tao, bakit hindi niya ginamit iyon sa ikalawang round? Habang lalo niyang iniisip, lalong naiinis at naguguluhan si Xiao Wei. Hindi lang lakas o enerhiya, marahil may iba pang partikular na kondisyon.
Pumutol si Yu Shinjae sa pag-iisip ni Xiao Wei. Masyado kang nagre-relax, ano? Nasa kalagayan siya ng matinding sakit, ngunit kalmado pa ring ngumiti. Ang kalaban mo ay halos babagsak na, kasabay ng pagpapakita ng likod. Ngunit nananatili ka pa ring matatag sa prinsipyo. Huwag akong hawakan. Gusto ko nang sumuko, ngunit mukhang hindi ko na magagawa. Sa isang laro kung saan si Yu Shinjae ang nasa dehado. Siyempre, isa lang itong palabas. Sa kasalukuyang sitwasyon, halos talo na si Yu Shinjae. Ang kanyang reserbang enerhiya ay maaaring ituring na ubos na pagkatapos ng isang yokai art, Divine Wind. Humihingal si Yu Shinjae, walang hininga. Tumingala siya sa ere. Ngunit ang barahang hawak niya, ay isang katawan na may isang braso na manhid, ang kahoy na espadang binitawan niya kanina ay lumulutang sa ere. At ang dalawang bahagi ng barrier na natira matapos makayanan ang shock kanina, ay mga sandatang katumbas ng maliliit na bomba o mga kasangkapang magagamit bilang tuntungan. Ang larong ito ay ganap na pabor kay Xiao Wei. Wala sa mga iyon ang sapat para harapin ang halimaw na nakatayo sa harap niya. Ganap na hindi sapat, walang pag-aalinlangan, direktang sumugod muli si Yu Shinjae. Gayunpaman, kahit alam na niya, sumugod pa rin siya. Muling itinaas ni Xiao Wei ang kamay para kumuha ng isang hibla ng buhok, ngunit sa isang iglap, nagbago siya. Ngunit bakit? Tumingin ng diretso si Xiao Wei, handa nang umatake. Direktang labanan, kaysa gumamit ng mahika mula sa malayo. Kahit papaano, kailangan magkaroon ng minimal na respeto para sa kalaban. Nagpakita ka ng higit pa sa inaasahan ko. Oh, kalmadong hinintay ni Xiao Wei si Yu Shinjae, na sumusugod na parang palaso. Matalim ang mga mata, ang buong katawan ay naglalabas ng malakas na aura. Direktang hinampes ni Xiao Wei si Yu Shinjae. Seryoso ang mukha niya, mabilis na umiwas sa gilid. Nakaiwas sa tamang oras. Isang paalang nahiwa ng espada ang dumaan sa katawan ni Xiao Wei sa isang iglap. Mukhang nahihirapan, walang magawang damayla si Yu Shinjae. Si Xiao Wei ay walang gallows na nakatayo sa pwesto. Yokai Art Unique, Mountain Pressure. Ang yokai art na nagpapataas ng bigat ng gumagamit hanggang sa sapat na may kukumpara sa isang bundok. Iyon ang dahilan kung bakit isang yapak lang ni Xiao Wei ay sapat na para yumanig ang buong espasyo. Ang resulta, kahit ang mga simpleng martial arts techniques ay maaaring lumikha ng lakas para baguhin ang terrain. At ang density ay tumataas kasabay ng bigat, ibig sabihin, ang tibay ay tumataas din ng proporsyonal. Puno ng determinasyon si Yu Shinjae, nagniningas ang diwa, nakikipagtitigan kay Xiao Wei. Sa panig ni Xiao Wei, tahimik ding pinagmamasdan ang bawat kilos ni Yu Shinjae. Sa madaling salita, para talunin ang gumagamit ng mountain pressure, kailangan ng kalaban ng lakas para durugin o hatiin ang mismong bundok. Kanina, eksaktong naiwasan ni Yu Shinjae ang atake ni Xiao Wei dahil nakita niya ang mga puntong ito. Ang subukang hatiin ang bundok ng buong lakas ay magreresulta lamang sa pagkasira at pagbagsak. At ngayon, iisang braso at espada na lang ang natitira. Seryoso ang mukha ni Xiao Wei, nalulunod sa mga iniisip. Sa ngayon, ang atake na iyon, parang isang kalmo lang kaysa sa isang saksak ng espada. Naalala ang atake ni Yu Shinjae kanina, medyo nagduda si Xiao Wei. Marahil sinubukan niyang humiwa ng diretso, katulad ng prinsipyo ng paghati sa Divine Wind, ngunit hindi ito makahiwa. Hindi, kahit nakahiwa pa ito, walang saysay din. Ang mountain pressure ay isang simbolo ng pride at isa ring natural na biyaya ng kanyang angkan. Pagkatapos, nagpatuloy si Xiao Wei sa paggamit ng lakas, na nagpabasag sa sahig ng arena. Hanggang ngayon, walang kalaban ang nakalapit sa kanya. Ang tunay na bundok, ay nayanig. Mukhang labis na nag-aalala si Yu Shinjae. Umaalingaw sa isip ni Yu Shinjae ang mabait na salita ni Kim Jae-gon. Ano na naman ang sinasabi nyo? Ang pagsasanay ay hindi kailanman walang saysay. Naalala ni Yu Shinjae na minsan niyang sinagot ng diretso. Kailan ko ba sinabi,
Hindi rin may kakaila ni Papa. Eksakto, iyon ang problema kung kaya bang talunin ng tao ang yokai o hindi. Marahil kayang talunin ang ilang naliligaw. Ngunit ang gusto kong sabihin ay hindi lang nagtatapos doon. Ang problema ay tungkol sa mga likas na yokai. Tahimik na nakinig si Kim Jae-gun, nag-isip ng malalim. Si Yu Shin-jae, walang tigil, ay nagsabi ng lahat ng kanyang mga alalahanin. Hindi na natin kailangang pag-usapan ang lakas at tibay. Ang paghinga lang ay nagbibigay na sa tao ng enerhiya at nagpapahaba ng buhay ng 10 beses. Ang tanging kahinaan ay maaaring kapabayaan sa pagsasanay, ngunit ang mga naglalayong maging yokai king ay hindi ito pababayaan. At ang pinakamahalaga, ay ang kanilang mga natatanging yokai arts. Nagpatuloy si Yu Shin-jae, mahinahon na nagbabahagi kay Kim Jae-gun. Kamakailan, nagbasa ako ng ilang libro. Dadalhin ko ito sa inyo, tiyo. Mga paraan ng pagpuksa batay sa mga katangian ng yokai, nakasulat doon ang mga kahinaan, elemental integration, mga kakayahang makapagpatulala. Habang nagsasalita, tumingin si Yu Shin-jae kay Kim Jae-gun, mapanuri. Madaling intindihin na hindi kayang lipulin lahat ng yokai, o hindi kayang talunin ang pinakamalalakas sa kanila. Para mabuhay sa mundong malaya silang gumagalaw, dapat lang harapin ni Tiyo ang mga yokai na nasa rank 8 o katumbas nito. Sumang-ayon si Kim Jae-gun, agad na nagdagdag. Ang pagsasanay sa isang ordinaryong tao para tumagos sa bakal. Tama po kayo. Gaano man sila magsanay, hindi nila kayang tumagos sa bakal. Naalala ni Kim Jae-gun ang mga pinagdaanan, nagbahagi ng saloobin. Maging ako, kaya ko lang harapin ang ilang ordinaryong yokai. Ngunit sinabi nyo na, kapag lumitaw ang mga ipinanganak na may pambihirang kakayahan, wala nang paraan para labanan sila. Kaya kung harapin ang ilang mas mahinang kaluluwa, ngunit ang direktang pagharap sa isang tunay na yokai, tiyak na haantong sa pagkatalo. Labis na hindi makapaniwala, biglang nasabi ni Yu Shin-jae. Teka, sa posisyon nyo, ganyan ang sinasabi nyo, tiyo. Diretso at tapat, marahang paalala ni Kim Jae-gun.